Ang oras ay inihatid sa inyo ng Department of Health. Narito ang Veritas News Alert nationwide. Pinaiigting ng Archdiocese of Manila ang mga konkretong hakbang upang ganap na maisabuhay ang synodality sa buong archdiocese kasabay ng paghahanda sa mga susunod na pandaigdigang pagtitipon ng simbahan at sa ika-450 anibersaryo ng pagkakatatag ng diocese sa 2029. Ayon kay Father Jason Laguerta, Vicar for the Implementation of the Translation Roadmap, isa sa mahalagang hakbang ng archdiocese ang kauna-unahang Manila Archdiocesan Ecclesial Assembly o MAEA 2026 na layong patibayin ang synodal journey na sinimula noong 2021. Sinabi ng pari na patuloy ang pagkilos ng lokal na simbahan ng Maynila upang pagnilayan at isabuhay ang mga resulta ng malawakang konsultasyon sa iba't ibang komunidad at sektor. Anya, bahagi ito ng paghahanda ng Archdiocese sa Universal Ecclesial Assembly ng Vatican sa 2028 habang target na mangganap na maipatupad ang mga synodal program sa 2029. Ibinahagi rin ni Father Laguerta na noong 2021 sa pamamagitan ng ODIAM sa ARCAM, pinakinggan ng Archdiocese ang mga salamat at sana ng sambayanan. Mula rito ay nabuo ang Manila Synthesis Report na isinumite ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nagsilbing batayan sa pagbubuo ng Translation Roadmap. Ang roadmap ayon sa pari ay nagsisilbing gabay ng Archdiocese sa pagsasabuhay ng synodality, isang proseso na hindi lamang nananatili sa pakikinig kundi humahantong sa sama-samang pagkilos. Binigyan din ni Father Laguerta na nakatuon ng Archdiocese sa tatlong pangunahing pastoral focus: integral faith formation, holistic human development at governance and stewardship. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Reynalyn Latran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert nationwide. Inihahandog ng Aid to the Church in Need Philippines ang programang Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. Sumasahimpapawid tuwing Martes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. Kasama sina Max Ventura at Sheila Dino. Aksyon ACN. Makinig. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. Ito na mga kapanalig, mga kaisa. Isa na naman pong pagtatanghal ng Aksyon ACN, Aid to the Church in Need Philippines. Magandang hapon mga kapanalig, mga kaisa. Ayan, welcome sa ating programang Aksyon ACN. Hi partner, Yes. How was your weekend? Okay. At siguro maganda, umpisa muna natin ang Yes. panalangin, no? So, Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Holy Spirit, dear God, please send your Holy Spirit to guide us so that all our actions may be done for the love of Thee. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Sa ngalan Father, ng Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan, short and sweet ang ating prayer. Yes. Mga kapanalig, mga kaisa, hindi ho kayo nagkakamali. Martes ho ngayon, ha? Hindi ho Biyernes. Ay, ang suot po ng partner ko dito, bias to ba't wala tayong ganyan? Hindi, dapat meron tayo, papagawa tayo. Oo, no? Namali ako ng suot, akala ko Biyernes ngayon para Masyado sa po Sabado. excited ang aking partner sa kanyang Friday program. Opo, Fridays po, 5 to 6, samahan niyo po tayo. Pero Todo syempre mga kapanalig, mga kaisa, excited din kaming makasama kayo ngayong Tuesday Yes. para sa ating programang Aksyon ACN. Yes. At dahil dyan, nais nating batiin ang ating mga kasama na mga stasyong nagko-cross-post ng ating programa, no? Opo. Ang 88.1 Spirit FM Capiz, Yes. DXDD CMN Radyo Campana Ozamis, DXGN 89.9 Spirit FM Davao, DZNS 963 Radyo Totoo Vigan, 95.9 Radyo Totoo Batangas, Manawag Radio, DZWT 540 Radyo Totoo Baguio, and of course DYDA DM AM station dyan po sa Southern Leyte. Yan, Partner. maing hapon. Malapit na rin ang anniversary ng Our Lady of Manawag. Nako,
Ayan, pupunta ho tayo dyan. Huwag ho kayong mag-alala. Pero bago yan, syempre ngayon po ay buwan ng Pebrero, bukod sa Yes. Valentine's Day, Ash Wednesday, ngayon din po ay tayo ay nagse-celebrate, hindi ba? Celebrate ba ang tawag Yes, dyan? commemorate. Commemorate po ng Cancer Awareness Month. Yan. Alam nyo, mga kapanalig, mga kaisa, no? Nadadalas po ang mga request ng panalangin dito sa ating programa, sa amin pong website ng Aid to the Church in Need Philippines. Mga prayer request is for healing, no? And health. At kadalasan po ang dahilan nito ay sapagkat nakikipaglaban po sa sakit na kanser ang ating mga kapanalig at ang ating mga kaisa. Kaya minarapat po namin ni partner Sheila na siguro maganda ay matalakay natin itong sakit na ito, no? At lalo na commemoration nga ng February as National Cancer Awareness Month. Ayan, di lang yan partner, no? Mommy mo Yes. at ang aking ama, ayan, sila po ay pumanaw, no? Dahil may sakit din silang cancer. So, this is one very timely, Yes. 'di ba? At close to home. Close to home na topic, no? Kaya po mga kapanalig, mga kaisa, kung meron po kayong mga nais itanong, no? Lalong-lalo na Yes. napakadami po ng aming guest, no? Ngayong Oo. hapon na ito para Mga espesyalista ho Yes. itong mga to. sagutin ang inyong mga tanong o kaya magbigay ng mga kalinawan sa sakit na ito o kaya sa mga paano mag-aruga. Diba? Yan ang isa sa mga Isa pa yan sa mga kailangan end natin, stage yan yan ang critical dyan. Yes, no? From the symptoms to diagnosis to treatment to care. Yan po ang pwede natin pag-usapan ngayong hapon na ito. Yan, tumawag lang po kayo sa ating linya ng mga telepono 8925-7931 hanggang 39 o kaya naman po ay mag-text kayo sa 0918 Veritas. At syempre po, no, napapanood niyo po kami sa ating Facebook Live, sa ating YouTube channel. Pwede rin po kayo mag-comment, no, sa ating DZRV 846 page para po sa mga tanong ninyo at sa mga gusto nyong i-share tungkol po sa ating topic ngayong hapon na ito. Yan. Okay, so Sheila Lu, pakilala Yes. na natin. O, 'di ba? Tayo ay pinalad partner, no, na kasama natin ang mga eksperto. Yes. Yan, pagdating po sa pag-uusapan natin ngayon na cancer, no? Alright. At especially doon sa magiging Philippine National Cancer Summit, yan. Yan. Unahin na natin partner ang Executive Director ng Philippine College of Surgeons, Cancer Commission Foundation, si Ms. Tefel Pasigan Valentino. Good afternoon, ma'am. Magandang hapon, Tefel. Magandang hapon, Max. Ayan. Thank you. Kasama rin po natin ang direktor ng Philippine College of Surgeons Cancer Commission Foundation na si Dr. Nessie Huwat. Good afternoon, Doc. Hi, Nessie. Magandang hapon. Hi, Max. Ayan. Hi, Miss Sheila. Good afternoon po. Ayan. So, ngayon pong hapon na ito, ang ating pag-uusapan, syempre, dahil po Cancer Awareness Month, ay ang sakit na cancer. Yes. So, siguro maganda, Tefel, if you can introduce, no, maipakilala mo sa ating mga kapanalig, mga kaisa, ano ba itong PCS Cancer Commission Foundation? Ay, maraming salamat, Max, sa pagbibigay ng opportunity po para makilala ang organisasyon, isamahan ng mga doktor, mga patient advocates at volunteers po, at kami po ay naglalayo na matulungan ang ating bansa na ma-elevate ang cancer care sa ating country, sapagkat sa ngayon po ang cancer ay second leading cause of death na ng ating country at ito po ay napaka-urgent call, malaki na ang pangangailangan ng ating bansa upang tayo po magtulungan para po maisulong ang cancer care ng ating bansa. Yan. So, Doc Nessie, nabanggit ni Tefel, number 2 na po pala sa dahilan ng pagkamatay ng ating mga mamamayan ang cancer. Sa talaan po, ano po yung mga top cancers natin na siyang nagiging sakit ng ating mga kababayan? Well, yung sa buo, it's breast, followed by your colorectal, liver, lung, cervical. Pero ano yung top 3 that causes mortality? So it's lung,
liver, breast. So I think it's makikita mo bakit liver, di ba? Hindi naman siya dun nasa top 5 or ano. Nandun pa rin siya pero hindi siya yung number 1, but in the Philippines, it's part of kasama siya sa top mortality. Ano yan, Doc? Dahil ba sa mahilig tayong uminom, 'di ba, ng mga alcohol na beverages, kaya medyo nagiging kasama sa top 5, top 3 ang liver cancer dito sa Pilipinas? Ngayon hindi na because of the alcoholism, ano. Maraming causes pwede hepatitis. Pero mas common, nakikita namin mas madami yung mga may fatty liver. O kaya yung mga metabolic syndrome ang tawag doon. Naku, nakaano na si Max. So, Ano raw? Ayaw nang tumingin nung aking fatty katabi liver, dito. metabolic like diabetes, hypertension, hypercholesterol. So yan yung mga pwedeng magbigay na magkaroon ng ng fatty liver, kasi after a while, if you have a fatty liver, then 10 to 15 years from now, then you get cirrhosis. And that cirrhosis, because of the inflammation, we all know that cancer is inflammatory condition. So nakita natin, it's the inflammatory condition. Kaya may mga pag-aaral ngayon merong kagaya ngayon, may ginagawa kaming proposal pa lang, hopefully ma-approve for budget, is for those who have fatty liver, what is the risk of cirrhosis? We're doing genomic study now for fatty liver. Okay. Baka kailangan nyo ng sample o patient. May kilala Sama po kita, ako. Max. May kilala po ako, pwede mag-volunteer. Hindi, sasama talaga kita, Max. Libre ang testing, libre yung labs. Ayan. Ayun. So, kasama ka pala sa... Ayan, kandidato ka pala dito, partner. Yes. Kasi hindi lang ho liver ang pati sa akin kaya yun nga ang delikado Pero kidding aside po, napakahalaga pong malaman itong mga top killers na na sakit sa cancer, at saka yung mga top, sabi nga ni Doc Nessie, mga kapanalig, breast, at kung di ako magkakamali, Tefel, yung merong isa sa mga laganap ngayon ng mga screening ay ang sa breast, di ba? Yes. Opo, marami po tayong ginagawang mga screening bilang part po ng ating advocacy. In fact po, ang aming pong samahan ay nag-publish po ng isang guide para po ma-screen yung ating breast at ma-train po ang ating mga barangay health workers para po matulungan nilang mag-screen ang mga kasamahan po sa ating barangay. Regular po kami gumagawa ng mga screening kasama ang ibang miyembro po ng aming organisasyon sa iba't ibang lokasyon dito po sa Pilipinas. Kasi ang usapin dyan, Shields, daig ng maagap ang masikap sa usapin ng cancer. Totoo. Ayan, partner, speaking of breast, ayan, huling check-up namin dito, executive check-up, meron ding natagpuan, Ay, talaga? meron ding nakita. Uy. Pero awan ng Diyos, benign naman daw. Ayun. Pero kailangan pa rin obserbahan Oo. at i-monitor kasi sana part and lang yan na maliit lang, 'di ba? Kasi pag lumalaki yan ata yung medyo delikado. Oo. Okay. So mga kapanalig, mga kaisa, meron po kayong mga katanungan Yes. sa ating mga bisita. Pwede po kayong Take tumawag advantage sa na linya po. ng telepono. Yes. At especially doon sa mga nag-aalaga, sabi nga kanina ni Ms. Tefel, Doc Nesino, yung cancer care din po ang pag-uusapan natin ngayon. So magbabalik po ang Action ACN. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. 1 ng Pebrero ay National Cancer Awareness Month. Alam ba ninyo na ang cancer ay isang pangunahing banta sa kalusugan? Sa mga kalalakihang Pilipino, ang 5 pinakakaraniwang sakit na na-diagnose ay ang lung cancer, colorectal cancer, prostate cancer, liver cancer, at leukemia. Habang sa mga kababaihang Pilipino naman ay ang breast cancer, cervical cancer, colorectal cancer, lung cancer, at ovarian cancer. Kapanali, para maagapan ng sakit na cancer, iwasan ang paninigarilyo
pagsigarilyo at pag-inom ng alak, kumain ng masusustansya at palagi ang mag-ehersisyo. Ang screening test ay nakatutulong upang maagang matukoy ang nakamamatay na sakit at ang pagpapabakuna naman ay nakatutulong upang mapababa ang panganib na magkaroon ng kanser. Ating tandaan na ang maagang pagtuklas at tamang paggamot ang pinakamahusay na paraan upang mapigilan ang paglubha ng mga karamdaman na posibleng mauwi sa kanser. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ngayong National Cancer Awareness Month. Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sumainyo ang katotohanan. Ako'y katolikong nakikisa into the church in need. ACN, Aid to the Church in Need. Halina't makiisa. Aksyon ACN. Ako'y katolikong nakikiisa. Okay, mga kapanalig, mga kaisa, muli po tayong bumabalik dito sa Aksyon ACN. Nakakapanayan po natin si Miss Tefel Pesigan Valentino, Executive Director ng Philippine College of Surgeons, Cancer Commission Foundation, at si Miss Nessie Huat, no, isang oncologist po na director din ng PCS Cancer Commission Foundation. Nandyan na ba si Miss Catherine Te? Yan, si Doc nandyan na rin? Wala pa, okay. Okay, pero baka naman, syempre, partner, no? Kaya namang sagutin ni Doc Nessie at saka ni Miss Tefel itong katanungan natin, no? Baka naman po pwedeng ipakilala ninyo at ibahagi sa ating mga kapanalig, mga kaisa, kung ano po ba ang tungkol dito sa National Cancer Summit. Pang-ilan na po ba ito? I think Tefel would. Sige. Thank you sa tanong, Max, ano? Ang Philippine National Cancer Summit ito po ay ang 7th year na ng Philippine National Cancer Summit. Ang una po nating summit ay napakasimple lang, ano. Noon po ay wala pang masyadong gustong sumali at makiisa, no. At ang una po nating summit ay naganap after po masign ang MICA law, no, noong 2019. So patuloy po natin itong ginagawa hanggang lumaki at marami po ang nakiisa po sa atin pong tawag ng tulong po para po ma-push po natin ang cancer care sa ating country. This year po, dahil pang-pito na po natin itong summit, ang ating pong tema ay sinasabing scaling up what matters most, person-centered and integrated cancer care for every Filipino. Mm-hmm. So medyo mahaba po siya. Mahaba pero nga. Po nito ay bibigyan po natin ng focus at emphasis ang person-centered care. Titingnan po natin ang mga pasyente bilang tao. I think Doc Nessie po could elaborate about this topic, and yung pong scaling up ay tinatanong po natin sa ating bayan, sa ating mga leaders sa health industry, sa cancer care community, ano ba yung pwede nating gawin? Ano po yung mga best practices na natutunan natin through the years na pwede po nating i-scale up or palakihin para ma-implement po natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, ano ba ang definition natin ng person-centered? Ano bang parang pakahulugan nun, Doc Nessie? Okay. So, kasi dati we call it patient-centered, di ba? Oo. Patient as like, for example, numbers. Ito, may sakit to. Pero we have to look at them like, nanay to, kapatid to, di ba, anak to. So, hindi lang as isang pasyente, but as a whole person la, when you do your treatment, maraming maapektuhan even the financial of the patient, emotional, psychological, ng buong pamilya. So, as a doctor, hindi na tayo yung, this is just, di ba, may patient ID.
It's not just a number for our patient, but as a person. Yes. When you treat a patient, you treat her as a person. Hindi kagaya dati, no? So, kaya kailangan maganda yung communication with them. For me, I talk to them like a friend. Pero syempre, iba rin. But we also ask them, kamusta, sino magbibigay ng support, paano ba yung pag naggagamot ka, ano ba ang trabaho mo dati, yung mga ganong bagay na nakakalimutan ng isang doktor eh. Siguro minsan sa sobrang dami ng pasyente. Yes, sa sobrang toxic, Doc. Minsan hindi mo na mabibigyan ng panahon na getting to know you. Ika nga. Parang ano lang. Kaya sabihin ng pasyente, tao din ako, di ba? I'm Yes. still here. I'm alive. I have life. So we want this convention, the summit, is pamulatin yung mga tao and even the patient na slowly nag-iiba yung tingin natin kung paano maggamot ng isang pasyente. The same way, ganun din dapat magbabago rin yung tingin ng pasyente na hindi lang ako numero, pero may puso ka rin na, di ba pa? May nararamdaman. Hindi lang yung sakit mo, but you have the psychological, emotional, and even the financial toxicity is also part. Yun ang pinakamahirap sa isang oncologist. You know, in other country, wala akong problema. Maibibigay ko ba itong gamot na to? Or Correct. no? But here in the Philippines, we all know it's not reimbursable. Yes. 45% is out of pocket. And if you have that out of pocket, it's already catastrophic to the patient. So Correct. if one of the head of the family got sick, then most likely the whole family would Suffer. suffer. Oo. Hindi Totoo yan. makakapag-aral ang mga anak mo, 'di ba? I mean, kaya nga tama ang sinabi mo, Max, 'di ba? Dapat mas maaga. We go now to the screening and prevention. Yes. Yun. Ayun. So maganda yan. Ako, magandang panawagan yan dyan sa inyong National Cancer Summit na people-centered, no? So, mas pagtingin na pagkabuuan sa tao, no? So, bato-bato sa langit, ang tamaan sana masakit. Alright. Pero ito nga sinasabing maagap, daigdang maagap ang masikap, so early detection and screening. Sa larangan na ito, ano ba ang mga makabago? Meron na bang mga programa na, as you said nga, na scale na ba? Kasi alam ko, noong mga panahon natin, meron tayong mga ilang inisyatiba na for empowering the barangay health worker. But ito pa ay na-scale na natin? Siguro for the screening, like let's talk about breast, which is the number one. It's already part of the YAKAP program of So it's covered the mammography. So you know the YAKAP program is like for example, if you have a primary health care, when you apply for PhilHealth, di ba, PhilHealth membership, Yes. tatanungin ka saan mo gustong maging part ng YAKAP. Ayun. Oo. So that's the most important kasama doon ang screening. So it's a good na sinama nila ang screening doon sa Parang YAKAP. baseline, ano? Pero mga kapanalig, mga kaisa, yung binabanggit po ni Doc Nessie na YAKAP, hindi ho dahil February ngayon may YAKAP na sinasabi, no? Ito po yung programa sa ilalim po ng PhilHealth, Yes. no? YAKAP program, no? Ito po ang kanilang pamagat sa primary healthcare services. At nakatutuwang malaman, ito nga kay Doc Nessie na kasama dito sa YAKAP yung screening, no? Nako, and dami siguro nating masasagip dito sa prosesong ito, no? Sa programang ito ng YAKAP, which is the one that will allow it to scale. Tama? Yes. So mas maganda maaga kang ma-diagnose. Ayan, kaya mga kapanalig, mga kaisa. Yes. Putol. Ayan. Mga Ako. kapanalig, mga kaisa, no, importante rin pong i-take advantage natin ng mga binibigay na mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth, lalong-lalo na sa mga malalapit na ospital sa inyo. No? I think pagka nag-enroll ka, nilalagay na dyan, no? Meron kayong pipiliin kung saan kayo pwede magpakonsulta at yan din yung YAKAP program na yan. No? Yes. So maganda po ito, no? At
tangkilikin po natin to at karapatan po natin ito. Lahat tayo ay miyembro ng PhilHealth, no? Yes, and partner, hindi naman biro din ang presyo, Gastos. ha? Oo. Ng mga screening na ganyan. So, Yes. we really have to take advantage, lalong-lalo na ay libre naman po ito, mga kapanalig, mga Yes. kaisa, kapag kayo ay miyembro ng PhilHealth at meron na kayo na italagang yakap center, no? Na Oo. pwede nyo gamitan ng mga benepisyo at serbisyo na ito. Oo. Si Doc Nessie ho at saka si Tefel medyo na choppy lang ng konti. Pero subukan po natin silang maibalik, ano. Pero ito nga po, mahalaga itong binanggit nila na ito yung pamamaraan to scale. Kasi nga po, nung panahon na nandyan pa ako sa larangan ng health advocacy, cancer talaga ho ang number 1 at breast ang talagang nangunguna sa mga cancer. Pero ang experience nga po, pag maagang na-detect, mas malaki po ang chance na ito ay masusugpo or malulunasan. Yes. Kaya mahalaga po na maaga kayo magpatingin, no? At may tinuturo pa sila na self-screening, no? Yung palpation, no? Para malaman kung meron ka bang nakakapa. Nakakapa, Ayan. yes. So maganda po yan. And then ito nga, ang isa pang magandang balita, dahil din po sa advocacy ito ng cancer groups, no? At isa nga dito yung PCS Cancer Commission Foundation, na itaas po ang nakalaan na pondo para sa pagpapagamot sa usapin ng breast cancer. Na kung dati po ay mga 400,000 lang ang nakalaan per patient, no, per case, ngayon po ay umabot na po ng 1.4 million. So malaking tulong na po 'yon. So kasi nga ang kadalasan nangyayari, Sheila, ayoko na magpatingin kasi pag na-discover wala naman akong pampagamot. Ganon nagiging takbo eh. Kaya maganda at least ngayon na Doc Nessie, nababanggit ko na at least kahit paano na itaas na yung antas ng tulong sa PhilHealth under the Z packages, kasi nga ang kadalasang dahilan ay ayoko na magpatingin kasi pag nalaman wala naman akong pampagamot. At least ngayon natutugunan yung ganung pananaw, ano? Agree, Max. Aside from that, in-expand yung coverage ng PhilHealth for breast. Dati kasi we only include stage 1 to 3. But now, kasama na ang stage 4. Uy, congratulations! Ang ganda ng advocacy nyo na yan, ha? Nagbunga rin at isama na ang stage 4. Yeah, kasi, di ba, iba na kasi ngayon eh. Iba na yung gamutan ng cancer. Hindi porke sinabihan kayo may cancer, death, Death sentence, oo. So, it's nagbabago, maraming mga bagong gamot ngayon. So, I think, wag muna tayong matakot. But, pinakamaganda pa rin talaga yung early detection. Yan. Ayan. Ako, Doc, bago tayo mag-break, ang tanong ko, talaga bang genetic ang sakit na ito o acquired siya? There are cases that the family history of cancer is high risk. Not all cancer are genetics, like only 20% chance. Now, if you have high risk, kunyari, let's talk about colon. How many of your family has colon cancer? If it's 2 to 3, most likely you are high risk. For breast, immediate family like your mother or your maternal side has cancer, there's always a chance. You have 2 to 3 times risk factor. So, the same way when, very common, the Angelina Jolie effect, di ba? Kung makikita nyo, there's this Time magazine that have Angelina Jolie effect. So, they did a gene testing, yung BRCA testing na tinatawag. And that's the reason, pinatanggal niya yung breast niya, di ba? Because she found out that the patient has a BRCA mutation. Okay. So mga kapanalig, mga kaisa, kapag meron pa po kayong tanong, magbabalik po ang Aksyon ACN. Abangan lang po. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846
Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Veritas Patrol! Sakit sa puso, nanguna pa ring sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon sa DOH. Alamin natin ang buong detalye mula kay Marian Navales Pulgo. Nananatiling naumunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang ischemic heart disease o atake sa puso ayon sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas Ngayon public briefing, ibinunyag ni DOH Undersecretary Albert Domingo na malaking bahagi ng mga kaso ay nagbumula sa tinatawag na modifiable risk factors, mga panganib na maaaring maiwasan o mabawasan sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Isa sa pangunahing dahilan ng hypertension o alta presyon. Ayon kay Domingo, kapag mataas ang blood pressure, mas napapahirapan ng puso sa pagdaloy ng dugo sa katawan at mas tumataas ang panganib ng pagbara ng mga ugat. Itinuro din ng DOH ang labis na pagkonsumo ng asin, toyo at patis bilang karaniwang sanhi ng alta presyon. Hindi man ito lubusang pinagbabawal, maaring paalala ng ahensya ang katamtamang paggamit ng mga ito. Bukod dito, banta rin sa kalusugan ng puso ang paninigarilyo at pagbibabe, gayon din ang kakulangan sa pisikal na aktibidad. Inirekomenda ng DOH ang hindi bababa sa 150 minutong ehersisyo kada linggo upang mapanatiling malusog ang puso at maiwasan ang mga nakamamatay na sakit. Para sa Veritas 846 ng Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211. Kung ika'y naghahanap ng truck na game sumabak, Travis ang asahan sa maraming haputan. Kayang cargo, 1,660. Kayang cargo, no problem sa delivery. Kayang cargo, 1,660. Kayang cargo, no problem sa delivery. Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis. Transcend your business with the Isuzu Travis. Inquire now at any Isuzu dealership near you. Ako'y katolikong nakikisa into the church in need. ACN, Aid to the Church in Need. Aksyon ACN, ako'y katolikong nakikiisa. Okay, muli pong nagbabalik ang Aksyon ACN. Shields, nababahala ako dun sa balita. Ano? Na sakit sa puso ang dahilan ng pagkamatay ng nakararaming Pilipino. Hindi mo masakit puso ko, nag-iisa lang. Kasi February siguro, kaya ganun no? But seriously po, ayan, yan din po sakit sa puso, pwede rin ho yung maagapan basta na-testing kayo, yes. No? Anong tawag doon? Stress test at saka yung 2D echo, marami ho yan, ano? Ayan, ECG, 2D echo, yan. At stress test. Diyan nyo po malalaman kung malakas pa po ang tibok ng inyong puso. Ayan. At kaya nyo pang ano? Umibig. Yun. Ayan. Talagang ang cheesy natin dito, partner. Siyempre, dahil February ngayon kayo naman. Sa Sabado, saan ba date mo? Wala. Long distance love affair. At ako'y nakabiyahe. Ako rin long distance. Ayan. Ayos. Okay. So, balik tayo dito sa ating talakayan tungkol sa sakit ng cancer. At dito nga po ang mga kinatawan ng Philippine College of Surgeons, Cancer Commission Foundation. So, ito nga, yung usapin ng yung stage 4 ay na-accredit na or bigyan na ng tulong din ng PhilHealth. Pero may usapin din yung talagang end stage nga, no? I think isa to sa mga topics dito sa summit, no? Ano ba ang mga school of thought ngayon dito sa end stage na? Yes. Ayan. We call it palliative care. Palliative care, yes. Care. Okay. So, I think for cancer, akala natin kasi, unang-una, ano muna yung palliative
palliative care, no? So it helps, the palliative people helps patient and even the family from the start of the diagnosis. Dapat from the start, kasama na dun ng palliative care up to the end of life issue. But what we do now, kung ano nangyayari, is we involve them at the end stage. Kasi why do we want them to be involved in the on the first part Concept of pa lang, oo. Kasi we want them to, we should ask them, ano bang gusto mong mangyari sa sakit mo? Gusto mo bang malaman? Sino apektado dito? Paano yung financial mo? So we have to guide them, and that's the goal of the palliative care. But when you are at the end stage, the question now is the treatment now beneficial to the patient? O nagkulang ba tayo dahil hindi natin napagamot ang ating pamilya? Sometimes Filipino may guilt yan eh. Laging may guilt. So when I talk to my patient, minsan sasabihin nila, hindi sila makapag-desisyon kasi yung Pinoy, they have this guilt feeling na dapat ipagamot ko. So what we, I have, syempre as tagal ko nun sa practice, nakita mo na kung paano mo kausapin ng isang pasyente, yung nararamdaman nila. We always assure them that hindi kayo nagkulang, you gave all to the patient. Kasi yun lang naman something happened to the patient, sasabihin nila it's our fault kasi hindi namin naibigay. But in reality, alam mo Pilipino, kahit wala silang pera, maraming pamilya ang tumutulong. Kahit ang mahal ng gamot, makikita mo iraraos nila. Because ganun nga yung culture ng ating mga Pinoy. So I think it's the part of the summit is the role of palliative care. Paano ba ginagawa ng isang, kasi most of the time the attendees are patients. So, gusto nating alamin kung ano yung pulso ng mga pasyente. Maraming nagtatanong especially pag mga real life na yung mga pinag-uusapan not the scientific but most the reality of having a cancer patient in the family or ikaw man kung may cancer ka. Ayan, speaking of reality, Doc, meron po ditong nag-message, no, yun daw bang mga herbal, no, ay may malaking factor sa kagalingan ng may cancer kasi yun daw po yung ibang mga pinapakita, no, na nagkakaroon ng pagpapatunay na ito ay nakakatulong. Okay, so herbal, when you say herbal, kasi maraming when you treat cancer patient, we have complementary medicine, we have integrative medicine, we have alternative medicine. So iba-iba, di ba? Yes. I believe in complementary and integrative. But in terms of alternative, we have cases na nag-alternative, kumastos ng malaki. And then it turns out wala. Patient goes to stage 4. Pamina, pumayat. Maraming ganyang kaso. And the cost of that herbal medicine or the other medicine is almost the same as chemotherapy. I have a patient nag-herbal. Alam mo kung magkano nagastos? 500,000. Natapos ko na yung chemotherapy ng pasyente na yun. Sa amount na yun. Sa amount, you have to remember the alternative. It's more of the branding and it's a billion-dollar business. Kasi tignan mo lahat, i-google mo yan. Ang bilis, lalabas na yung ganito, ganyan. There are side effects, we don't know. Wala kasi silang pag-aaral, gagaya na may effect ba to sa atay, may effect ba to sa kidney. Ang maganda, kung iinom kayo ng herbal medicine, tanungin nyo yung mga doktor nyo. Yeah. Hindi naman masamang uminom ng supplement, but make sure na tatanungin nyo yung mga doktor nyo. Kasi baka kontra yan doon sa gamot na talagang nakatutulong sa inyo. Imbis na makabuti, makasama. Tsaka babantayan nyo yung no approved therapeutic claim. Tama. Kasi ang dali magpa-approve sa FDA. Ay, ganon? Akala ko mahigpit that's sila. The only way kasi no approved therapeutic supplement. It's easy for approval rather than giving approval to bagong gamot na tingin namin talaga mas makakatulong. May papasok na bagong gamot, may study to, the reality, ang tagal makapasok. But when you apply for a supplement,
or no therapeutic claims, it's easy. Yun. Baka kailangan isa yan sa mga policy discussion dyan sa summit. At tila baga parang isang magandang usapin yan. Alam mo, matagal ko ng advocacy yung usapin na yan. Pero maganda yan, Doc. Siguro magandang topic din yan. Pero yung sinasabi mo na, gusto ko yung sinasabi mo na sa usapin ng palliative care, dapat sa umpisa pa lang, nandoon na. Kasi nga, bahagi ng filosofiya ninyo yung patient-centered, di ba? Or person-centered treatment. Kasi kung gano'n ang pananaw mo, palliative, sa umpisa pa lang, you journey with the patient. Because the person, journey with the person as that person goes through the stages of the illness, di ba? Especially in the treatment. Para din, dun sa end stage nga, hindi lang, you've journeyed with the person, and I think that gives it a more humane process, di ba? So yun. So, tsaka Doc, Miss Teffel, tingin ko, tama yun na person-oriented na siya, hindi lang siya patient-oriented. Bakit? Ang pasyente, talagang makikita mong lumalakas, gumagaling kapag ka may family support. Tsaka tama yun. Malaking bagay rin doon yung sa disposition at ito'y bahagi nga ng mga relasyon at ugnayan, no? So, tama yon. Ano ba yun dyan? Di ba may kasabihan nga po kapag ang isang miyembro ng pamilya ay na-diagnose ng cancer, ang buong pamilya po ay cancer sapagkat ang bawat miyembro po ng pamilya ay nagbibigay ng suporta at tulong. Oo. I remember, Doc, Miss Teffel, nung may sakit yung papa ko, meron siyang pagkain na kailangan kainin na, bigay. Kailangan kami rin kumain. Pero pagkatapos nun, pag tumayo na siya at bumalik na siya sa kwarto, kanya-kanya kaming kain. Ngayon ang gusto namin. Pero in support, para makita lang niya na we are one with you, diba? Nakikikain kami ng pagkain niya. Bahagi po yan sa mga conversation, o mga usapin sa amin pong summit, paano po tayo makakapagbigay ng support sa isa't isa, maging doktor ka man, nurse, di ba, from medical field, or isang ordinaryong lay, katulad ko po, today po is kaarawan po ng aking ama. Siya po happy birthday! Dahil sa lung cancer, kaya po ako nag-aaral at tumutulong sa ating cancer. Para po sa kanya, sapagkat ang pinagdaanan po namin ng aming po buong pamilya ay hindi po madali, at ang aking pong parang pag-move forward ay makatulong sa ating komunidad upang yung pong pinagdaanan ng aming pamilya ay hindi pagdaanan na ng ibang Pilipino. Napakaganda naman ng motivation mo, Teffel, At yan nga po ang maganda rito sa ating summit, marami hong iba't ibang sektor, iba't ibang topics ang pag-uusapan dito. Paano ba nila malalaman yung magaganap dito at paano silang makasasali kung gusto nilang magdumalo? Opo. Pwede po nilang bisitahin ang amin pong Facebook page na PCS Cancer Commission, or bisitahin din po ang aming website na Philippine National Cancer Summit. Doon po makikita ang lahat po ng detalye ng summit, at pwede rin makikita din po doon ang registration link. So, invite po namin na mag-register po sila kasi limited po yung seat po natin sa site. At yung pong ating summit ay live po na mapapanood din sa aming Facebook page sa February 19 to 20. Ayun. So may live streaming pala ito, Makabago na kayo, Noong mga una, wala pa yung ganyan, modern. Siyempre, diba it goes, with the times, partner. Teki rin kasi yan si Doc Nessie, Ayan. At saka siyempre para din, makita din ng mga kasama nila or mga magdadalo, na marami ding pagbabago, di ba? May advancement. Tsaka maganda talaga yung live stream kasi hindi naman lahat kakasya dun sa venue, di ba? Ang objective naman natin dito, Doc Nessie, Teffel, di ba, ay the more the merrier, ika nga. Mas maraming nakaalam, mas maganda at mas marami tayong naaabot ng mensahe natin at mga paalala na yun na nga, daig ng maaga pang masikap sa usapin ng cancer. Baka mas marami tayong masagip na mga buhay, Totoo. Ayan. Miss Teffel, kailan po ba ang summit, At saan po ito gaganapin?
Atin pong summit ay magaganap sa February 19 to 20. Sisimula po ito ng alas 9 ng umaga. At ito po ay gaganapin sa Crown Plaza, Galleria Manila. Ito po yung nasa Ortigas Avenue po, malapit po sa ADB. Malapit sa EDSA, kanto, kung saan magdiriwang tayo ng 40th anniversary ng People Power. So, a week after ng summit na ito ay ang pagdiriwang naman po ng 40 years ng EDSA Revolution. Ayan, pwede rin ho natin magamit ang People Power sa laban sa cancer, tulong-tulong ho at marami tayong matutulungan kung tayo po'y magkakaisa dito at sa ilalim ng pamumuno po ng Philippine College of Surgeons Cancer Commission Foundation. Alright. At mga kapanalig, mga kaisa, baka meron pa po kayo mga katanungan kay Doc Nessie at kay Miss Tefel, o kaya meron po kayo mga gustong ikomento sa ating pinag-uusapan ngayon tungkol sa Cancer Awareness Month. Ayan, specifically para po dito sa summit na ito na gaganapin next week, February 19 to 20, dyan po sa Crown Plaza, Manila. Ayan, magbabalik po ang Aksyon ACN. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. Ang measles o tigdas at rubella o tigdas hangin ay karaniwang nakakaapekto sa mga kabataang edad 5 taong gulang pababa. Maaaring maospital at kung pababayaan, maaaring mamatay ang pasyenteng may tigdas. Simula na po ang DOH Ligtas Tigdas Vaccination, kung saan babakunahan ang lahat ng mga batang 6 hanggang 59 months o mga batang wala pang 5 taong gulang. Gagapay po ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan para sa pagbabakuna sa inyong lugar, alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos na palakasin ang kalusugan ng mga kabataan. Makipag-ugnayan po sa inyong mga health centers para sa schedule ng pagbabakuna. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga. Department of Health, bawat buhay mahalaga. Kung ika'y naghahanap ng truck na game sumaabak, Travis ang asahan sa maraming haputan. Kayang cargo, 1,660. Kayang cargo, no problem sa delivery. Kayang cargo, 1,660. Kayang cargo, no problem sa delivery. Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis, ta-ta-ta-ta, Travis. Transcend your business with the Isuzu Travis. Inquire now at any Isuzu dealership near you. Ako'y Katolikong nakikisa into the church in need. ACN, Aid to the Church in Need. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. Alright, mga kapanalig, mga kaisa, muli nagbabalik ang Aksyon ACN, Aid to the Church in Need. Ayan, kasama pa rin natin si Doc Nessie Huwat, ang director ng PCS Cancer Commission Foundation, at si Ms. Tefel Pasigan Valentino, executive director ng PCS Cancer Commission Foundation. Okay, so kanina habang naka-break, Doc tsaka Ms. Tefel, pinag-uusapan namin yung mga edad ng aming mga magulang. Dahil syempre, diba, mas bata yung sa parent ni Max. Oo, 57. Kaya, sakit sa puso. Doc, talagang kandidato ito para sa screening na sinasabi mo, no? Para ma-outlive niya ang kaya edad. nga ho ako Naman. Oo, kaya ho ako talaga sumasang-ayon dyan dahil gusto ko humaba ang buhay ko. Kaya sa lahat ng test, nauuna ho ako. Sa usapin ng test, Doc Nessie, ano po ba ang mga dapat palatandaan o halimbawa age 40 and above daw dapat nagbe-breast screening? Ano po ba ang mga edad na dapat bantayan? Okay, so we have a guidelines. So we have a Filipino guidelines. Ginawa yan ng Dr. Chanko. For breast, it's still 40 for mammography. And then for colon, alam nyo sa Amerika, binabana nila sa 45 Pero sa atin, 50 pa rin. 50. And then cervical CA, once you have your, kunyari na sexual, you start you start your cervical CA screening like the pap smear. Pero meron na mga bago mga HPV. Actually, merong may project ang DOH. The problem is,
hindi lahat nagpa-test. Even if you tell them, nasa ospital na, mga tao na to sa ospital, mga i-require na nila, they still don't do the test. So I think it's the stigma of having cancer or being diagnosed with cancer. Oo. Or what else? Colonoscopy is one. Liver, you do ultrasound, but it's very wala pa rin I think these are the all preventable using it's screenable, your colon, your breast, your cervical. For high risk patient like the smoker, X-ray or low dose CT scan. So chest CT scan. So yun yung mga natin. Symptoms is pumapayat. Di ba? Hindi mo alam ba't ka pumapayat. Pwede itong TB, pwedeng may cancer, or anemia, namumutla. Very common for colon. May sugat na hindi gumagaling. Common yan. Yan yung mga simptomas na tingin natin. Or nagbago yung pupo mo. Dati regular. Tapos naging every 2 days, every 3 days, or lumiliit. Yun. O kaya yung minsan umiihi ng dugo. Hindi lang, pag ihi ng dugo, hindi lang yan dahil sa stones. Ngayon, marami kaming nakikitang renal cancer So, syempre, nasa national kidney ako, but I see a lot of renal cancer. Okay, nako dapat pala. Ako matagal lang lumagpas sa 40. Although hindi naman nata kasama yung sa lalaki pero meron din cases ng breast cancer among men, pero very rare, no? So mga kababaihan, 40 and above, patingin na ho kayo, and then 50 and above for colon, no, screening. So importante ho 'yan. Daig ng maagap ang masikap, we cannot repeat that, no, too much, no? At yan ho ay kailangan talaga. So Tefel, sino ba ang mga partners ninyo sa paglulunsad nitong National Cancer Summit? Baka magandang maipakilala natin sa ating mga kapanalig, mga kaisa, ang inyong mga katuwang para sa summit na ito. Marami po tayong katuwang, ang buong bansa po ang nagsanib, no, para po sa summit na ito, no. So kasama po natin dito of course ang Department of Health, ang Philippine Cancer Center, ang Cancer Coalition Philippines at ang Philippine Cancer Center. Ang international organization po tulad po ng UICC ay bahagi din po ng ating samahan, kasama po ng iba't ibang medical association po at patient group association po sa ng ating bansa. Marami din po tayong mga partners din po, tulad po ng mga ospital, tulad po ng Healthway, Asian Hospital, mga pharmaceutical po, tulad po ng AstraZeneca, Roche, and MSD. Ganun din po, isa pong topic sa atin pong summit is ang kahalagahan ng nutrition. So meron po tayong mga partners po, tulad po ng Unilab. Max, ang ganda po ng topic natin about the importance of nutrition in cancer care. Hindi, tas nakita ko, media partner pala ang Veritas, ha? Kami mga kapanalig, mga kaisa ay sumusuporta. Talagang kaisa nyo po kami dyan, no, sa usapin na ito. At si Sheila po ang talagang partner ko dito na na kasama ang Veritas. Marami namang mga kapanalig natin, mga kaisa, kasi Miss Tefel, Doc Nessie, ang talagang humihingi ng dasal, no, lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi lang naman cancer talaga ang pinagdaraanan, but again also yung mga pamilya ng may sakit, kailangan din nila ng dasal dahil kailangan nila ng lakas, lalo na kapag iisa ka lang na tumutulong o kaya nag-aalaga, no, lalo na sa mga ganito. Kaya tama yung sabi nga ni Doc kanina, palliative care is also one of the most important topics that you can discuss during the summit. And speaking of that, Tefel, meron din mga support groups, di ba, na nandiyan para dun sa mga may karamdaman. Ano ba itong mga grupo na to? Ay, marami po tayong mga patient group, no, katulad po nung sa breast po, yung I Can Serve, para po sa batang may cancer, yung Cancer Warriors Philippines. Yun pong sinasabi po ni Doc Nessie kanina, yung The Ruth Foundation po, at saka Kite Foundation. Yun po yung mga patient alliance, PAPO po, Philippine Alliance of Patient Advocates.
samahan. Ang dami pa pong nagme-message sa amin sa Facebook na iba't ibang samahan po sa buong Pilipinas ng mga patient support groups po, no, na tinatawagan po namin na makiisa pa dito sa ating Cancer Summit. Nako, alam ko marami ngayon at maganda magsaning puwersa, no, para we are a force to reckon with, no, para makalabi rin tayo mas malaki-laking pondo para sa health sector, di ba? Iyan ang kailangan natin. Para pwede ba itabi nyo na ng konti nasa flood control, lagay nyo na sa health. Tama, 'di ba? At lalong-lalo nang ipamigay sa mga nangangailangan na hindi kaya po ang ibang gamot at ang pagpapagamot lalong-lalo na sa sakit na cancer. So, Miss Tefel, Doc Nessie, baka meron kayong mga mensahe para sa ating mga kapanalig, mga kaisa? Doc, ikaw muna. Doc, go first. Doc Nessie. Max. Kasi alam mo, maganda ngayon dito sa sa summit. Magkakaroon kami ng teaser dun sa book. So, hopefully we can launch the nutritional book for cancer patients. Oy, okay yan Nice. Doc so Nessie, that was a dream for so long. Magiging reality na. Nako, congratulations. Nagkaroon na ng budget, Max. Ano, no? Nagkaroon ng konting budget. Congratulations. So, hopefully by July, Ayun. we can publish it. This will be helpful to our patients. Kasi yun ang laging tanong, anong kakainin, ganyan. But during the convention, we will have a teaser. Part of that teaser is may mga Q&A about nutrition. Ayun. Meron bang taste test? Pwede ba ako mag-volunteer? Ewan ko kay Tefel. Ayan, Miss Tefel. Ano po ang... Iba't ibang Max, yung mga iba't ibang ingredients, yung iba po yung mga magkakaroon po ng mga booth doon para sampling. Nako, that is something to look forward to, Doc, Nessie and Miss Tefel, no? At kaya yan, mga kapanalig, mga kaisa, kapag meron po kayong oras, puntahan nyo lang po ang page ng Cancer Summit. Yes. No? Kaya naman po ay mag-live stream na lang, no? Yes. Manood po kayo through their live streaming. Marami ho kayong mapupulot dito. Wag ho nyo ubusin ng oras sa TikTok. Dito na ho kayo muna sa araw na. Pahingan nyo muna yung TikTok nyo. Dito muna kayo sa National Cancer Summit natin, February 19 and 20. Dito po sa may Galleria, pero Crown Plaza pala. Pero pwede ho live stream. So doon muna ho kayo manood. Marami kayong kapupulutan doon na malamang sa malamang can save your life or your loved one. Yan. Alright. Nako, Miss Nessie, Miss Tefel, maraming salamat. And we hope to get to see you here live, no? For other topics that we can discuss, no? Yes, and good luck sa summit, Yes, congratulations na in advance. And regards to your chair, Dr. Catherine Te. Yan. Attend kayo. Salamat po at partner, wala na tayong oras. Kaya nga, so mga panalig yan po, please take advantage of this opportunity. Bibihira po ito. Okay, so tayo po'y manalangin bilang pagtatapos sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko, nais po naming ialay sa inyo sa pagkakataong ito ang lahat ng ating mga kapanalig, mga kaisa na kasalukuyan ay nakikipaglaban sa sakit na kanser. Naway bigyan sila ng lakas ng loob ang kanilang pamilya upang sa gayon ito ay kanilang maharap ng buong pananampalataya. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, mga kapanalig, mga kaisa, maraming salamat po sa pakikisama sa amin dito sa Action ACN. Thank you, partner. I'll see you next week. Maraming salamat po. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikiisa. Inihatid ng Aid to the Church in Need Philippines. Abangan muli tuwing Martes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Aksyon ACN.